pagmamasdan sa parlance po ng mga nagbabalita, ang nangyayari po ngayon ay overkill. Ay, sobra pa sa overkill. Sobra pa sa overkill. Ano ito eh? May intention talaga ito. From a sociological and political standpoint, this is sending a strong message not only to Apollo Kibuloy, not only to the kingdom of Jesus Christ, not only to Mr. Duterte, who is the appointed administrator of the properties of KOJC. It is sending a message to the people of Davao na anong tawag nito? Ito na yung asahan ninyo dahil sa kinakalaban nyo kami. Wala naman actually kumakalaban sa kanila. Kinakalaban nila ang sarili nila by doing bad things, no? Alright, welcome back mga guys to my channel. Magandang araw sa inyong lahat dyan kung nasaan man kayo sa mundo, no? Eto, mayroon tayong bagong balita, no? Ang KOJC ni Kibuloy sa Davao Kingdom of Jesus Christ, nilusob po ng sangkaterbang CIDG. Oo, nilusob nila ngayon ang Kingdom of Jesus Christ. Alam naman natin na that's a Christian compound, no? Ano kaya ang pakay nila dito? Nagmistulang, nagmukhang may martial law nangyayari ngayon sa Davao. Ito na ba talaga yung mga ganito na kadesperado talaga tong administrasyon? Ano na ba itong nangyayari, Mr. President? Kung habol ninyo po, si Kibuloy lang, bakit sangkaterbang pulis sa Christian compound? Ano na ba ang napasok sa mga isipan nyo dyan sa gobyerno? Mga pasaway na kayo, mga walang hiya kayo? Nagmistulang martial law ang Davao City mga guys. No, ang daming pulis, CIDG, at lulusubin doon nila yung KOJC. Ang napasabi nila mukhang ang pakay nila si Kibuloy, no? Kung si Kibuloy man lang mag-isa, kailangan ba ng daang pulis? Para naman kayong pupunta ng gira, naka full battle gear pa, oh. Grabe na ito mga guys, grabe, sobra na itong administrasyon. Grabe na pinapakita nila, display na talaga kung gaano sila kadesperado na buwagin itong ligasiya ni Kibuloy at saka ni Tatay Digong. Tapos ngayon mayroon pa silang target si Mayor Baste. Nako, pag nangyari yang isuspendin nyo si Baste, baka yan na ang simula na baka mag people power na, Mr. President, na baka mapapahiya ka lang. Etong mga tambaluslos, baka mapapahiya kayo, mga walang hiya kayo talaga. Sabagay, wala naman kayong mga hiya, kaya nga kayo tambaluslos, di ba? Grabe na ito mga guys, panggigipit, sobrang panggigipit na ito ng gobyerno. Isipin nyo naman, grabe ang pulis, sobrang dami. Na makikita nyo ngayon dito, yung mga tao, sobrang dami rin, no? Parang martial law talaga. Parang martial law na. Sabi nila silent, hindi na ito silent. Bulgara na talaga yung display of power ito. Bakit kaya nila ito ginagawa? Hindi kaya pananakot nila ito sa mga Duterte? Pananakot nila display of power? Yung mga tao po, nanonood po sa inyo, napagmamasdan po kayo, Mr. President, yung mga ginagawa ninyo, akala mo, yung mga issue ng Duterte, pinaglilihis mo para sa malihis sa issue mo. Hindi rin. Alam din ng mga tao, yung mga kapalpakan mo, Mr. President, alam na ng mga tao, hindi mo na kailangan ilihis yan sa issue ng mga Duterte. Oo. Ito ng mga tao, no? Sobrang panggigipit na ito. Makikita natin isang batalyon na CIDG. Kaya pala nagpadala kayo ng mga bagong pulis dyan. Ito mga pulis Manila to. Kaya pala, ito ang pakay nyo. Lulusubin nyo ngayon. Nag-akala niyo siguro andyan si Kibuloy. Tingnan natin to mga guys, no? Andito rin yung mga tao sa compound na nakaharang. Pero peaceful po, nagdadasal yung mga tao, nagkumakanta ng praise and worship. Pero ang kaharap nila, naka full battle gear. Grabe ito, Mr. President. Unbelievable. Hinay-hinay lang at Mr. President, baka matulad kayo sa tatay mo. Kung darating sa panahon na hindi na matanggap ng tao yung mga karumal-dumal na ginagawa ninyo sa publiko,
Ha? Yung pakay nyo lang talaga, si Duterte, idadamay nyo pa yung buong bansa. Gago ko naman itong administrasyon na to. Ito mga guys, tunghayan natin ito mga guys. Kung grabe ka, gimbal-gimbal itong ginagawa ng mga pulis dyan sa Davao. Live feed, kumakanta lang Oo. ang mga missionary worker ng KOJC. Hindi violente. Walang mga baril yan, ha? Oo. Pero grabe yung dala nilang armas, ha? Itong mga otoridad. May nakita nga akong machine gun, Oo, eh. Parang takot na takot na lalabanan, gigirahin din sila. Hindi, Parang wala. lulusob sa partner, Oo. sa isang hot pursuit operation, eh. Oo, yung ano lang dito, partner, nagdadasal lang. Yung mga members, ha, 4:10 a.m., panahon po yan ang pagdarasal. Kapag abuso ng gusto itong mga ang description nga ng ibang viewers natin mga kampo ng kadiliman, ano? Oo nga. Hindi ko naman sila masisi na gano'n ang description nila. Kasi nga naman, madilim pa nung nagpakita sila dyan. Imagine mo, kagagaling ko lang dyan kagabi sa may Waxis dahil sinundo ko yung anak ko. And I intend to come back sana early morning to check para tingnan ko yung facilities ng studio natin kung pwede akong dyan mag-broadcast. Kaso, dahil nga dito sa pangyayaring ito, baka mamaya na siguro ako pupunta dyan sa SMNI Davao, no? Unfortunate, very unfortunate yung pangyayaring ito na may ganitong... kasi nakikita ito ng ordinaryong tao dahil unang-una, ang compound po ng Jose Maria College para sa kabatiran ng mga hindi pa ho nagawi rito, ito po ay kung ikaw ay nakasakay sa eroplano, nakikita mo ito pag landing at saka pag take off kasi katabing. Tama po yan, no? Makikita nyo pa po yan paglapag nyo sa Davao Airport. Katabi lang po yan ng airport. National Airport. At kung ikaw ay nabiyahe paggabi, ito'y landmark na ng Davao, no? Na kapag ka nakita mo yung ng mga ilaw dagitab na iba-ibang kulay, Kingdom. makikita mo talaga yung Kingdom, talagang alam mo, Davao City Airport na yung lalapagan mo. Ngayon, kung ikaw naman ay bumabiyahe by land, hindi ka po maaaring magkamali sapagkat kung ikaw ay galing ng airport, papuntang airport, ito'y katabing-katabi, makikita mo kaagad yung fasad ng Jose Maria College. Pagkatapos ito'y daanan kasi ito na yung naging lagusan ng lahat ng public transportation. Kaya ini-imagine mo kanina, kung pinapakita sa video kanina, lahat ng mga bus, lahat ng mga jeep, taxi, napapahinto at tinitingnan talaga nila kung ano ba itong ginagawa nitong mga pulis na ito. Bakit saan ba ang gera? No? Ayan, tingin ko ito na yung grupo ni Attorney K, no, na sinasamahan niya itong taga CIDG. Sa paligid kita ng mo yung mga Kingdom. taga CIDG. Oo. Kita mo yung mga taga CIDG, wala kang wala silang magandang nito Ang training nito mga officers na ito wala kang makitang yabang, simpleng t-shirt ng uniforme, pero yung pinadalang SAP, no, na supposed to be ito yung mga komando natin na panlaban sa mga tulisan, sa mga rebelde, sa mga secessionists. Hindi ko malaman kung bakit dito sa maunlad na syudad ng Davao sila pinadala ng Campo Crame, no? Pag tinanong mo nga sila, ba't kayo nandito? Utos lang sa taas. Yun ang palagi narinig natin. Isa na nandyan mismo sa compound Sa ng loob. KOJC. Oo. Yes, sir. May namomonitor din tayo mga PNP choppers, ha, na nagpaikot-ikot dyan sa mismong compound. Correct. Sa labas, marami pang pulis. Sabi ko nga magdadakip ka ng isang tao, dadali mo 2 batalyon. Parang grabe itong ostentatious display of brute force. No? Hindi mo alam panindak talaga Ako, I would venture to say, ito'y uri ng paninindak, uri ng pandiligalig, at pagmamalabis, no? Yan ang description ko riyan. Kasi, anong tawag nito? Sa ilang beses na nagpunta sila dyan, maayos naman ang coordination nila, tinanggap naman sila ng maayos, sinamahan sila. Remember mo when they serve initially the warrant of arrest issued by Davao City RTC, di ba? At saka yung sa Senate na warrant na maayos naman. Ito lang huli, itong
ito nga, talagang parang they're sending a message to Davaoenos eh. Itong galing ng kasi galing ng Maynila itong galing ng Imperial Manila itong 2 batalyon na ito eh. Kung ano man yung mensahe nila, alam mo, marami ng giyera pinagdaanan ng mga taga Davao eh. Hindi nila mas nakakasindak yung araw-araw pinapatay ka nung panahon ng mga NPA nung ginawa laboratorio ang Davao City. At naging matagumpay lang ang gobyerno kasi nag-alsamasa ang tao. Ewan ko kung yung ba ang kanilang gusto mangyari na sa pagpapakita na ng puwersang ito ay naghahamon sila para sa mga dati ng mga, kumbaga sa Tagalog huwag nyo na kaming takutin. Matagal na kaming takot Pero huwag nyo naman kaming abusuhin sapagkat marunong din kayong mag-alsamasa. Sir Jay, yung pagmamasdan sa parlance po ng mga nagbabalita, ang nangyayari po ngayon ay overkill. Ay, sobra pa sa overkill. Sobra pa sa overkill. Ito may intention talaga ito. From a sociological and political standpoint, this is sending a strong message not only to Apollo Kibuloy, not only to the Kingdom of Jesus Christ, not only to Mr. Duterte, who is the appointed administrator of the properties of KOJC. It is sending a message to the people of Davao na anong tawag nito, eto na yung asahan ninyo dahil sa kinakalaban nyo kami. Wala naman actually kumakalaban sa kanila. Kinakalaban nila ang sarili nila by doing bad things, no? Kasi kapareho niyan, kundi ba bad things, paasahin mo yung tao, magbibigay ka ng 10,000 ayuda, may bigas, tapos wala na yung bigas, gitigbas pa ang 10,000, nahimol lang 1,500, no? Ito yung mga puro panluloko ang ginagawa nila. Hindi lang panluloko, tapos ngayon magpapakita pa sila ng panliligalig, panlulupig, paniniil, pangsisikil, pananakot. Kasi literally pananakot ito Hindi ito, sabi mo, alam naman natin na ang pulis talaga may armas. Pero bakit mo i-display in the middle of the city? Right smack at the very window for tourists to see. Diba? Airport yan Diyan dumadaan yung mga turista, nakikita. Tapos sasabihin na, nag-iimbita sila ng turist. Paano magaganyak yung mga turista? Yung mga dayuhan na pumunta sa lugar, kung nakikita nila, naka-full battle gear yung mga pulis. In other words, ang impression yan, sa tourist, hindi safe yung lugar. Unless that is the intention of the people in Malacanang na sirain ang napakagandang image ng Davao City para na sa ganon, masira ito at mawala yung legacy na build up by the people, hindi lang kay na Duterte. Opo. Hindi na ito Duterte ang away dito Ang sinusupil nila dito, lahat ng Davaoenyo. Opo, Sir Jay. Na who opted to live in peace Opo. and prosperity. Yes. At ngayon, wala naman silang nakita, no? Nakipag-shake hands at umalis na rin. Yun lang talaga, Mr. President. Hindi ba display of power mo lang yon? Pinapakita mo lang ang pwersa, pananakot mo sa mga tao. Tama talaga yung sinabi ni Sir Jay. Oo, parang pananakot na ito. Di tayo dapat matakot mga guys. Kasi yung mga nasa gobyerno, yan yung mga bayaran ng taong bayan. Binabayaran kayo ng taong bayan. Sinusilduhan kayo. Mga ginagawa nyo, mga pasaway. Kung ano kayang mangyayari sa susunod ng mga araw, kung hindi kayo hihinto dyan sa panggigipit nyo, baka magsisi kayo sa huli, Mr. President. Malay mo, baka mag-alsa na yung mga tao. Baka mag-exile ka naman doon sa Hawaii. O di kaya ihatid ka na lang namin. Langya kang Marcos ka, kapal ng mukha nyo. Kung sino man kayo dyan nagpasimuno dyan sa gagawin nyo sa Davao. Kaya pala ang dami yung pulis na pinadala. Kasi meron na kayong mga target ngayon. Sabi ni si Harry Roque, papa-audit yung Davao. Hanapan nyo ng paraan para ma-suspend nyo si Baste. Kasi si Baste, sikat na ngayon si Baste. Para na siyang rockstar. Pag dumadating, lalo na sa maisog.
Alam nyo kung bakit? Dahil totoo yung sinasabi niya. Yan lang talaga ang leader na inasahan ng mga Pilipino. Yung makamasa talaga. Ha? Yung diretso ang plataforma. Di katulad sa inyo, ang dami nyo paligoy-ligoy. Kapal ng mukha nyo. Okay, I'm sorry guys. I'm sorry for my words mga guys. Kaya lang talagang na-high blood ako dito sa ginawa ng mga CADG, yung mga nasa pwesto ngayon. Sobrang panggigipit nito. Hindi na sana ako mag-vlog ng ganito. Kaya lang napipilitan tayo mga guys. Nakakainis tong mga pangyayaring ganito. Ha? Parang binabastos na talaga ang demokrasya natin. Parang talagang minarsalo na tayo. Parang marsalo na talaga. Alright? Hanggang dito lang tayo mga guys, no? Kayo na bahala kung humusga kung ano talaga ang impression nyo dyan. Basta yun ang reaction ko, talagang nakakainis to. Alright, thank you for watching mga guys.